So yan mga ka-e-bike, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, yan may ire-repair ako na tatlong pang lithium na charger. Okay? Puro 72 volts siya mga ka-e-bike. So tatlong ano yan, charger siya. So ang sabi sa akin ng may-ari nito, hindi daw gumagana. So wala siyang power dito. Okay? So ang gagawin ko diyan, check ko muna kung anong dahilan niya, baka may sirang pyesa. So naka-ready naman yung pyesa ko diyan mga ka-e-bike. So ito yung pyesa ko. Ayan siya. So ito siya. Okay? Tapos may fuse pa ako dito. Ayan. Tapos kompleto na rin ako ng gamit mga ka-e-bike. Ayan, may panghinang na ako. Ayan, nandito na rin yung mga parts ng gagamitin ko dito sa charger na to kung may sira to, kung ano ba sira nito mga ka-e-bike. Okay, so ito na yung pambaklas ko pala. So ayan, titingnan ko muna, maglalagay muna ako ng extension para makita ko at ma-check ko yung kung ano yung problema nito ng mga charger na to mga ka-e-bike. Okay, so ayan mga ka-e-bike, sinaksak ko na siya. Ayan, nakasaksak na sa outlet natin na may supply na kuryente. So yan, hindi siya nagkulay green. So ito din, yung isa din. So yan. So yan ang gagawin ko ngayon. Check ko muna kung problema ba nito is fuse, tapos yung MOSFET nya. So ito siya mga ka-e-bike, oh. Ito yung fuse nya. So sunog siya. Tapos dito naman yung isa, putol naman. Ayan. So ito naman, try natin to kung buo pa to, kung hindi. So open lang natin itong ating tester mga ka-e-bike. Ayan. So ayan siya. So tingnan natin yan para makita nyo siya. Okay. So i-tester natin tong fuse kung may continuity siya. So yan, wala siyang continuity. Dito wala din. Itong dalawa, itong isa, so wala din. So ngayon gagawin ko naman, iti-tester ko naman yung itong MOSFET na to mga ka-e-bike kung shorted siya. Kailangan hindi to shorted mga ka-e-bike. So ito yung pinaka paan niya, itong tatlo. So tester ko muna to. Ayan. So i-tester natin siya mga ka-e-bike, itong tatlong paa na to, kung shorted siya. So dito natin ilalagay yung positive. Ayan. So may continuity siya mga ka-e-bike. So pag nilagay ko tong positive na to dito sa gitna, kahit dito ko siya ilalagay sa pinaka body niya. So try natin. Yan, oh, may continuity siya. So ibig sabihin yan, ito MOSFET na to, sira to. Okay, so papakita ko mamaya sa inyo yung MOSFET na hindi sira mga ka-e-bike. So dito naman, try natin to. Ayan, tingnan natin siya kung shorted din to. Lagay natin yung positive dito. Doon siya, oh. So sira din to. Ayan, oh. So dito lang sa side siya mayroon. Ayan. Pero papalitan ko rin to mga ka-e-bike. So ayan. So ito, bali tatlo, papalitan ko ng bagong MOSFET na to mga ka-e-bike. Tapos lalagyan ko siya ng fuse. Okay. So ito yung bagong MOSFET mga ka-e-bike. So ito, try natin to, ah. So ipapakita ko sa inyo kung sira ba or hindi. So yan, i-tester natin muna dito sa dalawang side to side. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng shorted. So wala siyang shorted. Sa gitna wala din. Yan siya, oh. So wala din mga ka-e-bike.
Tapos dito naman natin ilalagay sa gitna. Tapos dito sa side. So yan. So dapat ganyan siya mga ka-e-bike. Wala siyang continuity. So may reading lang siya pero wala siyang continuity. Ayan. Pag may continuity mga ka-e-bike, ibig sabihin yung sa loob nun magkakasama na yon. Kaya shorted siya mga ka-e-bike. So yan. So ito na siya mga ka-e-bike, tapos na yung pagkabit ko ng pyesa na bago. So yung MOSFET niya, tapos yung sa fuse niya. So ito na siya. Ayan. Okay. So ngayon titester natin siya ulit. Check natin siya kung may continuity. Kailangan wala siyang continuity mga ka-e-bike. So wala siyang continuity. Okay. Tapos yung sa fuse, tingnan natin. Yan. Okay yung fuse niya, may continuity. So ito na siya mga ka-e-bike. Tapos na yung pagkabit ko ng MOSFET saka yung fuse niya. Okay. So ito na yung MOSFET niya. Ayan. So ito siya mga ka-e-bike, yung MOSFET niya. So try natin siyang i-plug dito sa ating kuryente. Yan. Kung gagana na yung ilaw nito. Tapos i-tester din natin yung papunta ng battery kung may supply siya. Okay? So i-plug natin siya. So ito yung kanyang outlet. Saksak natin. So tingnan natin siya mga ka-e-bike kung gagana siya o hindi. So yan. So kung napapansin nyo yan mga ka-e-bike, kung nakikita nyo, so yan, umiilaw na siya. Okay. So okay na siya mga ka-e-bike. So ngayon i-tester naman natin itong socket niya, itong papuntang battery niya kung may supply. So dito pala mga ka-e-bike, kailangan makikita nyo dito yung sa butas niya may negative positive yan. So kung saan yung positive, doon yung ilalagay yung tester nyo. Yan. So may plus yan doon, may minus yan dito. So tingnan natin siya dito kung may supply siya. So yan. 87.2 siya mga ka-e-bike. So ibig sabihin yan, okay na to mga ka-e-bike. So pwede na siyang i-charge sa lithium. Okay. So yan guys, bali itong dalawa na to, so hindi ko na siya naayos dahil may iba pa siyang pyesa na sira. So ito na yung dati niyang mga MOSFET. Yan. Tapos pinalitan ko na rin ng fuse niya. So ganun pa rin, hindi pa rin siya gumagana. So may iba siyang sira. So ang gagawin ko na lang dito, i-stock ko na lang, tapos pipesahan ko na lang siya pagka once na may magpapagawa ulit sa akin ng ganitong charger na pang lithium siya mga ka-e-bike. So yung okay pa na pyesa dito sa loob niya, so yun ang kukunin ko para hindi na ako bibili ng bago. Okay. So mahirap kasi mga ka-e-bike maghanap ng pyesa ng charger. Yan. So pagka once na bumili ka pa, napakatagal siya. Kaya kung ito may kailangan ako dito, so kukunin ko na lang kung ayos pa siya, hindi pa siya sira. So yung isa kanina mga ka-e-bike, so kung nakita nyo naman kanina, okay siya. So gumana na yon. So yun lang yung napagana ko, yung isa mga ka-e-bike. So yan lang. So yan lang mga ka-e-bike. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. So thank you po mga ka-e-bike.